Welcome sa Pinoy Recap. Ang pelikula ay bubukas sa isang dimly lit skating rink kung saan ang pangunahing karakter, Sebastian, at ang kanyang batang anak na babae na si Ana, ay maligaya na naglalakad ng magkasama. Gayunpaman, ang kanilang kaaya-aya na oras ay maikli ang buhay habang pinipilit silang umalis kapag ang mga malakas na ingay ay nakakagulat sa kanila. Habang sila ay maingat na naglalakad, sila ay hinawakan ng mga desperadong bulag na mga bandido na nakawin ang lahat ng kanilang delat ang pagkain. Itinuturing ni Sebastian na lumaban, ngunit sinabi sa kanya ni Ana na huwag. Sa labas, nakikita namin na ang lungsod ng Barcelona ay nabiktima ng isang apokaliptik na sakuna. Nag-iiwan lamang ng ilang mga nakaligtas. Ang isang mahiwagang supernatural na nilalang ay tila upang kontrolin ang buong kontinente, at ang sinumang tumitingin dito ay manipulahin upang gawin ang hindi maiisip. Habang ang entidad ay hindi maaaring makapinsala sa mga tao, ito sa halip ay manipulahin ang mga individual sa pamamagitan ng kanilang mga emosyon at itaboy sila upang kumuha ng kanilang sariling buhay. Sina Sebastian at Ana ay nakikipagsapalaran sa mga lansangan, nakasuot ng espesyal na idinisenyo na mga goggles ng mata. Sa itim na pintura, tinitiyak na hindi nila sinasadyang mahuli ang isang sulyap sa nakakatakot mga monsters. Tinagtagal, nakatagpo sila ng isa pang pangkat ng mga nakaligtas, at humiling si Sebastian na sumali. Sila, upang makakuha ng kanilang tiwala, inaangkin niya na siya ay isang dating engineer ng konstruksyon na makakatulong sa kanila na mag-set up ng isang generator para sa ilaw at panloob na pag-init. Kumbinsido sa kanyang alok, ang grupo pinapayagan siyang sumali sa kanila, at hiniling niya kay Ana na hintayin siya hanggang sa matiyak niyang ligtas ang grupo. Kasunod nito, dinala ng grupo si Sebastian sa kanilang kampo, na isang inabandunang istasyon ng bus. Doon, nakilala niya ang isang doktor, na may kaugaliang sugat. Nakikipagpulong din siya sa isa pang kapwa nakaligtas. Na-stitched ang kanyang mga mata upang isave ang kanyang sarili mula sa nilalang. Ang lalaki inihayag na habang maraming tao ang natatakot sa mahiwagang nilalang, ang ilan ay may kakayahang gumala sa paligid ng lungsod nang hindi nangangailangan ng mga blindfold na itinuturing na seers. Gayunpaman, ang mga seers na ito ay nagsisilbing messenger para sa nilalang. Hindi alam sa pangkat, si Sebastian ay isa sa mga seers na ito, na nakita niya mismo ang halimaw. Sa mga unang oras ng umaga, habang ang natitirang grupo ay natutulog sa loob ng isang bus, tahimik na pumasok si Sebastian sa kompartimento ng pagmamaneho, nalock ang pinto mula sa loob, at sinimulan ng makina. Mabilis na gumising ang mga miyembro ng pangkat at subukang pigilan siya, ngunit tumanggi si Sebastian. Pinalayas niya ang bus mula sa kanilang pagtago at sa labas ng mundo, kung saan ang grupo ay nahaharap sa agarang pag-atake mula sa mahiwagang nilalang na manipulahin ang bawat isa sa kanila upang patayin ang kanilang sarili, isa-isa. Isa sa kanila ginagawa ang hindi maiisip sa pamamagitan ng pag-iilaw sa kanyang sarili habang ang isa pa ay gumagamit ng isang shard ng baso. Dito, isiniwalat na si Sebastian ay isang tagakita na nawala ang kanyang anak na babae sa mapanirang nilalang. At ang figure na nakikita niya ay talagang ang kanyang parang multiform. Siya ay kinuha ngayon sa responsibilidad ng naghahanap ng iba pang mga nakaligtas sa lungsod at pilitin silang tumingin sa nilalang, nangunguna sila upang tapusin ang kanilang buhay. Sa kanyang pananaw, ang kilos na ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa kanilang mga kaluluwa, upang maaari silang muling makasama sa kabilang buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang flashback, 9 na buwan bago, kung saan nagsimula ang lahat. Sa araw na iyon ay nakamamatay si Sebastian ay nasa kanyang lugar ng trabaho at nakita ang balita ng pahayag na kumakalat sa iba't ibang mga rehiyon. Sa Europa, nag-aalala tungkol sa kanyang pamilya, sumugod siya sa paaralan ng kanyang anak na babae. Sa labas, nakasaksi siya ang nakakatakot na epekto ng mga taong sumuko sa nilalang. Anuman, kahit papaano ay pinamamahalaang niya kolektahin si Ana at pauwi na sila. Nakatagpo sila ng isang pari ng lokal na simbahan na nagngangalang Ama Esteban. Hindi tulad ng iba, ang pari ay may ibang pananaw, na tinitingnan ng nilalang bilang isang banal na espiritu, at ang pahayag bilang isang banal na himala. Gayunpaman, iniwasan siya ni Sebastian at umuwi sa kanya asawa na naghihintay sa kanila. Malapit na silang magmaneho ngunit bigla, isang kotse ang lumabas kahit saan, at tinamaan ang kanyang asawa, na humantong sa kanyang pagkamatay. Matapos ang pangyayaring ito, naiwan si Sebastian upang alagaan ang kanyang batang anak na babae, at siya ay talagang nagpupumilit upang mabuhay sa post-apocalyptic mundo. Sina Sebastian at Ana ay naghangad ng pag-aliw sa isang liblib na lugar, na tinangkang makahanap ng kaligayahan sa kanilang malupit na katotohanan. Gayunpaman, ang kanilang kapayapaan ay biglang nag-ambala kapag ang isang pangkat ng mga tagakita, na pinangunahan ng natuklasan ni Padre Esteban ang kanilang pagtatago at nakuha ang parehong ama at anak na babae. Ang pari itinalaga si Sebastian upang maging isang tagakita tulad nila, habang malupit niyang pinilit si Ana na buksan ang kanyang mga mata, pagmamanipula sa kanya upang gawin ang hindi maiisip. Matapos ang trahedyang insidente na ito, madalas si Sebastian may mga pangitain kay Ana sa tabi niya, ngunit hindi alam sa kanya, siya ay isa pang anyo ng nilalang. Sa kasalukuyan, nakahanap si Sebastian ng isang bagong pangkat ng mga tao upang dalhin siya, gamit ang kanyang trick ng generator. Muli, kasama sa bagong pangkat na ito ang isang babaeng Ingles na nagngangalang Claire, isang batang-batang Aleman na nagngangalang si Sofia, na nasa parehong edad ni Ana, isang matandang mag-asawa na nagngangalang Roberto at Isabel, at dalawang iba pang mga kalalakihan na nagngangalang Rafa at Octavio, kasama ang kanilang mga aso. Pinangunahan ng pangkat si Sebastian ang kanilang underground na pagtatago, at pagkatapos ay nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng generator. Sa kanilang pagkadismaya, inamin ni Sebastian na ginawa niya lang ito, na nagpapasakit sa grupo at inutusan siyang umalis. Gayunpaman, binago ng pangkat ang kanilang desisyon kapag ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa maraming wika.
pagpapagana sa kanya upang makipag-usap kay Sofia. Pagkatapos ay isinali ni Sebastian ang kwento ni Sofia na inihayag na siya nahiwalay sa kanyang ina sa kanilang paglalakbay sa Barcelona. Pinanggit din niya ang isang kastilyo ng bundok na pinaniniwala ang isang ligtas na kanlungan at kung saan ang kanyang ina ay kasalukuyang nananatili. Bilang karagdagan, ipinaliwanag niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagguhit ng isang larawan ng kastilyo at isang cable car na humahantong dito. Sa susunod na eksena, hinihikayat ng tuso na Sebastian ang pangkat na magtungo sa kastilyo ng bundok. Siya rin mga tamper na may mga leashes ng aso upang madali silang masira sa kaunting epekto. Kinabukasan, ang grupo ay nagpapalabas sa kanilang paglalakbay, ngunit sa daan, nahaharap sila sa entidad na tumatagal sa anyo ng kanilang mga nawalang mahal sa buhay. Ang mga pananaw ay lumikha ng kaguluhan at ang mga aso ay libre mula sa kanilang mga leashes at tumakas. Nang tinanggal ni Rafa ang kanyang blindfold upang mahuli sila, nakikita niya ang nilalang at pinipilit na gawin ang hindi maiisip. Sa gitna ng kaguluhan, si Roberto din kinagat ng isa sa mga aso. Sa isang estado ng gulat, ang natitirang mga miyembro ng pangkat ay nagtatago sa isang apartment. At isara ang lahat ng mga pintuan at bintana bago buksan ang kanilang mga blindfold. Pagkatapos nito, si Octavio, Sofia, umakyat sina Claire at Sebastian sa itaas upang maghanap ng ilang mga medikal na gamit para kay Roberto. Sa panahon nito, ang manipulative na impluwensya ni Ana kay Sebastian ay humahantong sa kanya upang buksan ang isang window na nagreresulta sa Octavio mamatay. Hinimok pa ni Ana ang kanyang ama na alisin ang mga blindfold ni Claire at Sofia, ngunit para sa unang pagkakataon, nagatubili siya at nagsisimulang magtanong sa moralidad ng kanyang mga aksyon at kanyang paniniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pangkat ng shell shock ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kastilyo ng bundok. Kasama ang paraan, nahanap nila ang kanilang mga sarili na hinabol ng isang pangkat ng mga taga-kita, pinilit silang tumakbo para sa kanilang buhay. Nakalulungkot, naiwan sina Roberto at Isabel sa paghabol. Hinimok ni Claire si Sebastian na bumalik at isave ang mga ito, ngunit iginiit niya na pamunuan ng grupo sa isang kalapit na bahay. Bilang isang resulta, ang mag-asawa ay tumitingin sa bawat isa at naghalik sa isang huling oras bago pinatay. Sa loob ng bahay, ipinagkaloob ni Claire ang kanyang galit kay Sebastian, na tinawag siyang makasarili sa pag-abandona. Ang nakatatandang mag-asawa, tinagtagal, nalaman niya na si Sebastian ay isa ring tag-akita at sa makatuwid, nagpapasya upang mapalayo ang sarili sa kanya. Sinubukan ni Sebastian na ipaliwanag na nangangahulugan siya na walang pinsala at tunay na nais upang matulungan sila, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay nahuhulog sa mga tainga ng bingi. Sa gitna ng talakayang ito, patuloy si Ana. Nagpapatuloy ang impluwensya, hinihimok siya na palayain ang kanilang kaluluwa, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit sa sandaling muli, tinanggihan ni Sebastian ang impluwensya ni Ana, na sinasabi na siya ay isang guni-guni lamang. Sa susunod na eksena, inilagay ni Claire at Sofia ang kanilang mga blindfold at tumakas mula sa bahay. Gayunpaman, sinusundan sila ni Sebastian sa bubong, sinusubukan muli upang hikayatin sila. Kahit papaano, namamahala siya upang ibalik ang mga ito sa loob at ipinahayag ang tungkol sa kanyang anak na babae kasama ang impluwensya na mayroon siya sa kanya. Pagkatapos ay tunay na ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na tulungan sila. Noon lang, ang kanilang pag-uusap ay nagambala nang makita nila si Padre Esteban at ang kanyang mga tagasunod na papalapit. Bilang isang tag-akita, ginagabayan ni Sebastian sina Claire at Sofia sa labas ng gusali. Sa kanilang pagtakas, ang paraan ay naharang ng isa sa mga tagasunod ng pari na nakikita si Sebastian bilang isang taksil at inaatake siya. Sinusubukan niyang ilabas ang kanyang mga mata, na inaangkin na hindi siya karapat-dapat na makita. Isang mabangis na marahan noon. Nagsisimula sa pagitan ng dalawa sa kanila, ngunit kahit papaano pinamamahalaan ni Sebastian na itapon siya sa gusali. Kasunod ng matinding paghabol, dinala ni Sebastian sina Claire at Sofia sa isang kotse at nagtungo patungo isang mataas na tower na nilagyan ng mga cable car na humantong sa kastilyo ng bundok. Sa gitna nito, ang walang tigil na pagtugis ng pari at ng kanyang mga henchmen ay nagpapatuloy. Pagdating sa tore, inutusan ni Sebastian si Claire na kunin si Sofia at magpatuloy habang nagpasya siyang manatiling tumigil. Ama Esteban, kasunod ng kanyang mga order, sina Claire at Sofia ay nagsisimulang umakyat sa hagdan patungo sa tuktok ng tower, ngunit sa isang punto, isang mahina na hakbang break, halos nagiging sanhi ng pagkahulog ni Sofia. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan ni Claire na hawakan siya ng mahigpit at hilahin siya bago ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat. Nag-aalala para sa ang kanilang kaligtasan sa kanilang karagdagang paraan, nagpasya si Claire na alisin ang kanyang blindfold sandali. Sa kalaunan, ang dalawa ay namamahala upang makapasok sa loob ng control room sa tuktok lamang upang matuklasan iyon. Ang mga cable car ay kasalukuyang hindi naaangkop. Nakita ni Claire ang isang malaking kampanilya at singsing ito. Matagumpay na pag-activate ng mga cable car. Gayunpaman, ang panginginig ng boses mula sa kampanilya ay umaakit din sa pansin ng nilalang. Habang papalapit ito sa kanila ng dahan-dahan, ang nakapalibot ay nagsisimulang manginig. Kasama ang mga cable car, lubhang tinangka nitong maakit ang Claire at Sofia ni paggaya ng mga tinig ng kanilang mga mahal sa buhay, ngunit ang tinukoy na duo ay lumalaban sa tukso at ligtas na nakasakay sa isa sa mga cable car, na papunta sa kastilyo ng bundok na hindi nasugatan. Sa kabilang banda, namamahala si Sebastian na saksakin ang pari ng isang pamalo na bakal, ngunit nagpapanatili rin siya ng kritikal na pinsala sa proseso. Ang parehong mga lalaki ay sumuko sa kanilang mga sugat, ngunit si Sebastian, sa kanyang huling sandali, ay hinalinhan upang makita ang ligtas na pag-alis ni Claire at Sofia sa kastilyo ng bundok. Pagdating sa kastilyo, napansin ng dalawang na ang buong lugar ay nabago sa isang
pamayanan ng sarili nitong, kasama ang mga tauhan ng militar na nagpapanatili ng seguridad. Lumilitaw na ang kastilyo ay naging isang sapat na santuaryo para sa karamihan ng mga nakaligtas sa Barcelona. Ilang sandali matapos ang kanilang pagdating, nakikita rin namin ang isang emosyonal na pagsasama-sama sa pagitan ni Sofia at ng kanyang ina. Pagkatapos, si Claire ay dinala sa isang laboratorio, kung saan ang ilang mga mananaliksik ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa dugo. Sa kanya, nagtataka tungkol sa layunin ng mga pagsubok na ito, nagtatanong siya, at ipinaliwanag ng isa sa mga mananaliksik na nagsasagawa sila ng mga pagsubok na ito upang makahanap ng isang tagapagpahiwatig ng kemikal, isang pagbabago ng epigenetic, na makakatulong sa kanila na makilala ang mga palatandaan ng matinding stress at mga tiyak na emosyon na na-target ng nilalang. Inihayag din ng mananaliksik na sa ilang mga bihirang kaso, mga individual na nakaranas ang matinding stress at trauma ay sumasailalim sa isang pagbabago sa kanilang DNA, na nagbibigay sa kanila ng imyon sa mga epekto ng nilalang. Ipinapaliwanag nito kung paano si Sebastian, pagkatapos ng nagwawasak na pagkawala ng kanyang anak na babae, naging isang tag-akita sa halip na manipulahin. Bilang karagdagan, isiniwalat ng mananaliksik ang kanilang pagsisikap na bumuo ng isang bakuna laban sa mga monsters, gamit ang dugo mula sa isang nakunan na tag-akita. Sa pangwakas na eksena, nakikita ang mga mananaliksik na isinasagawa ang kanilang eksperimento sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang epigenetic antibody sa mga daga at paglalagay ng kanilang mga kulungan sa loob ng isang selyadong silid. Sa kasamaang palad, ang kinalabasan ay malayo sa pangako, dahil ang isang menacing growling tunog ay lumitaw mula sa silid. At ang mga daga ay namatay, na nagpapahiwatig na ang compound ng bakuna ay hindi pa napatunayan na epektibo.